Magandang araw mga ka-senior citizen. May napakagandang balita akong ihahatid sa inyo ngayon. Kamusta na kayo? Ako si Maria at kung kayo ay nakakatanggap ng Nearal Pension or may magulang, lolo o lola na beneficiary ng Mrs., kailangan niyong mapanood itong buong video na ito. Alam niyo ba nakakalabas lang ng 1525 na dagdag sa pensyon? Hindi ito chismis. Hindi ito fake news. Ito ay totoo at maaari nang maklaim ng marami sa atin. Karamihan sa mga pensioner, nasar na ang increase na ito. Pero marami pa. Ring nagtatanong paano ko makukuha ito. Sino ang qualified? Kailan ko matatanggap ang dagdag pension ko? May mga importanteng detalye na kailangan niyong malaman para masiguro na makukuha niyo ang benepisyong ito. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat ng dapat ninyong malaman mula sa kung paano i-check kung qualified kayo hanggang sa kung paano i-claim ang inyong dagdag na pensyon. Naging pension processor. Ako sarar ng 10 taon kaya alam ko ang bawat sulok ng sistema. Huwag palampasin ang napakahalagang impormasyon na ito. Pindutin ang thumbs up kung nakakatulong ito sa inyo at ipagpatuloy natin ang video para sa kompletong detalye tungkol sa pinakahinihintay ninyong pension increase. Maraming salamat sa patuloy na panonood. Ngayon ay ating talakayin ang pinakaabangan ng maraming pensioner, ang 1.5 na dagdag sa raro pensyon. Hindi lang ito simpleng dagdag sa buwan ng pensyon. Ito ay resulta ng matagal na pakikibaka. Mga panukala at pagpupulong na naganap sa loob ng maraming taon. Yung napagintindi sa kasaysayan nito ay makakatulong sa atin upang mas mapahalagahan ang benepisyong ito at maintindihan kung bakit ito napakahalagang tagumpay para sa ating mga senior citizen. Simula nung Do at Insam, nagkaroon na ng ilang panukala para itaas ang lateral pension dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ngunit dahil sa ibang kadahilan gaya ng pandemya at pagkakaroon ng limitasyon sa pondo ng SS, ang pagtaas ng pensyon ay palaging napagpaliban. Ngunit ngayong 2025 sa wakas ay naaprubahan at naipatupad na ang hinihintay nating pension hike. Ito ay isa na patunayo ang gobyerno ay nakikinig sa mga pangangailangan ng ating mga senior citizen at pensioner. Ang 1.5 na dagdag ay idadagdag sa buwan ng pensyon nyo. Halimbawa, kung dati ay nakakatanggap kayo ng 4 na libo at buwan, ngayon ay magiging 5 na ito. Malaking tulong ito lalo na sa panahon. Ngayon kung saan tumataas ang halaga ng mga pangunahing pangangailangan. Maaaring gamitin ang dagdag na halaga para sa mga gamot, pagkain o karagdagang gastusin sa bahay. Kung kaya kukwentan natin, ito ay katumbas ng source na dagdag sa inyong taon ng pensyon. Isang halaga na hindi biro at talagang makakatulong sa inyong pangaraw-araw na gastusin. Pero heto ang dapat niyong malaman. Hindi lahat ng pensioner ay otomatikong makatatanggap ng 1.5 na dagdag. May mga kondisyon at kwalifikasyon na inilabas ang ERA para matiyak kung sino ang karapat-dapat na tumanggap nito. Una sa lahat dapat ay aktibong pensioner kayo sa ilalim ngaya. Ibig sabihin regular kayong nakakatanggap ng pensyon bago pa man inanunsyo ang dagdag na ito. Kung kayo ay nasa listahan ng i-suspended or terminated pensioners dahil sa hindi pagkumpleto ng Annual Confirmation of Pensioners, ACOP o iba pang dahilan, kailangang ayusin muna nyo ito bago kayo maging eligible para sa dagdag pensyon. Pangalawa, dapat ay nakapagbayad kayo ng minimum na required contribution sa RER nung kayo ay nagtatrabaho pa. Ang eksaktong bilang ng kontribusyon ay depende sa uri ng pensyon na inyong tinatanggap kung retirement, disability o death pension. Para sa mga retirement pensioner, ang minimum na required ay 120 monthly contributions. Para sa mga disability or death pension naman, ang minimum ay 3.6 monthly contributions. Kung hindi natutugunan ang mga kondisyong ito, maaaring hindi kayo maging kwalipikado para sa buong 1.5 na dagdag. Pangatlo, merong adjustment scale na ginagamit ang para kalkulahin kung magkano ang eksaktong dagdag na matatanggap ng bawat pensioner. Hindi lahat ay makatatanggap ng buong 1.5. Ang iba ay maaaring tumanggap ng mas mababa depende sa kanilang kontribusyon at uri ng pensyon. Ang adjustment scale ay nakabatay sa average monthly salary credit delay ng pensioner noong siya ay nagtatrabaho pa at sa bilang ng taon ng serbisyo o kontribusyon sa RA. Maraming nagtatanong kung kailan nila matatanggap ang dagdag na pensyon. Ayon sa opisyal na anunsyo ng SH, ang pagpapatupad ng pension hike ay magsisimula ngayong Marso 2 at 25. Ang mga pensioner na nakakatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng bank, account or year ay unang makatatanggap nito. Sa katunayan, marami
na ang nakakatanggap nito simula kahapon. Kung kayo ay nakakatanggap ng pension through check, maaring mas matagal ng kaunti bago ninyo matanggap ang dagdag na halaga, posibleng sa Abril o Mayo pa. Para sa mga nagtatanong kung automatiko bang idadagdag ito sa kanilang pensyon, ang sagot ay hindi na kailangan pang mag-apply o mag-submit ng karagdagang dokumento para matanggap ang dagdag na pensyon. Ang ADA mismo ang mag-a-adjust ng inyong buwanang pension base sa kanilang records. Gayunpaman, para sa mga pensioner na naniniwala na hindi sila nakatanggap ng tamang halaga o walang natanggap na dagdag sa kanilang pensyon, maaari silang makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Ayala branch o tumawag sa Ayala hotline para mag-inquire. Ngayon gusto kong ibahagi sa inyo ang ilang mahahalagang tips para matiyak na natatanggap ninyo ang inyong pensyon ng walang problema. Una, siguraduhing updated ang inyong contact information sa Raya. Kung nagpalit kayo ng address, telepono o email, i-update nyo ito sa R para makatanggap kayo ng mga mahalagang anunsyo at notification. Maaari itong gawin online sa pamamagitan ng ISARA website. O mobile app naman ay pumunta sa pinakamalapit na RO branch. Pangalawa, siguraduhin kompleto ang inyong Annual Confirmation of Pensioners, ACOP. Ito ay isang mahalagang proseso kung saan kinukumpirma ng SS na buhay pa ang pensioner at karapat-dapat pa rin siyang tumanggap ng pensyon. Kapag hindi na kumpleto ang ACOP, maaaring masuspend ang pensyon niyo. Dati ay kailangang personal na pumunta sa branch para sa ACOP. Pero dahil sa pandemya, nagkaroon ng pagbabago. Ngayon po is mas sarpestans gawin ang ACOP sa pamamagitan ng video call o kaya naman ay sa pamamagitan ng home visit para sa mga may kapansanan o hindi makalabas ng bahay. Pangatlo, siguraduhing aktibo ang inyong bank account kung saan diretso ang deposit ng inyong pensyon. Kung ang account ay inactive o kaya naman ay nagsara na, maaaring hindi makredit ang inyong pensyon. Kung nagpalit kayo ng bank account, siguraduhing i-update nyo ito sa RO para maiwasan ang problema sa pagkuha ng inyong pensyon. Pang-apat, kung kayo ay nakakatanggap ng pension through check, siguraduhing alam ninyo ang schedule ng delivery nito. Maaaring magbago ang schedule depende sa postal service o courier na ginagamit ng NESRA sa inyong lugar. Kung hindi dumating ang check sa inaasahang petsa, makipag-ugnayan agad sa RAEL para matrace ito. May ilan din akong tips para sa mga bagong pensioner o kaya naman ay sa mga malapit ng mag-retire at magiging pensioner sa mga darating na buwan o taon. Una, siguraduhin kumpleto ang lahat ng requirements bago mag-apply para sa pensyon. Ang mga kailangang dokumento ay ASECTUR, birth certificate, marriage certificate kung applicable, at proof ng kontribusyon sa Raya. Kung kulang ang dokumento, maaaring maantala ang pagproseso ng inyong aplikasyon. Pangalawa, mag-apply ng maaga. Inirekomenda ng SS na mag-apply para sa retirement. Pension at least isang buwan bago ang inyong retirement. Dati para maiwasan ang pagkaantala sa pagtanggap ng unang pensyon. Para sa disability or death pension naman, dapat mag-apply sa loob ng isang taon mula nang mangyari ang kapansanan O pagkamatay. para hindi mawala ang benepisyo. Pangatlo, kung may option, piliin ang bank account bilang paraan ng pagtanggap ng pension kaysa sa check. Mas mabilis at mas convenient. Ito at mababawasan ang posibilidad na mawala o ma-delay ang inyong pensyon. Karamihan ng mga bangko sa Pilipinas ay may special lane o priority service para sa mga senior citizen. Kaya hindi rin mahirap ang pagkuha ng pera sa rin o sa loob ng bangko. Pang-apat, alamin ang iba pang benepisyo na maaari niyong makuha bilang IL pensioner. Bukod sa buwan ng pensyon, may mga additional benefits ang IARA tulad ng 13th pension na ibinibigay tuwing Disyembre, funeral benefit para sa mga beneficiary kapag pumanaw ang pensioner at medical benefits sa pamamagitan ng PhilHealth. Ngayon, nais kong iklaro ang ilang maling impormasyon o misconceptions tungkol sa pension hike na ito. Una, hindi ito retroactive, ibig sabihin, ang 1/2 na dagdag ay hindi ia-apply sa mga nakaraang buwan. Magsisimula lang ito sa Marso 2 at 25 at hindi nyo maaaring claim ang dagdag para sa mga nakaraang buwan. Ikalawa, ang pension hike na ito ay permanente. Hindi ito one-time cash aid o ayuda lamang. Ito ay magiging regular na bahagi ng inyong buwanang pensyon mula ngayon. Ikatlo, ang pension hike na ito ay hindi nakakaapekto sa iba pang benepisyo na maaari ninyong matanggap mula sa ibang ahensya ng gobyerno tulad ng isa, PhilHealth o SEIS. Ibig sabihin, kung kayo ay tumatanggap ng Social
pension mula sa ESA o kaya naman ay pensioner din ng GIS, patuloy pa rin yung matatanggap. Ang mga benepisyong iyon bukod pa sa raro pension ninyo. Ikaapat, ang pension hike na ito ay hindi nagdudulot ng dagdag na kontribusyon para sa mga kasalukuyang miyembro ng NAYA nung due at nang magkaroon ng nakaraang pension hike. Kasabay nito ay tumaas din ang kontribusyon ng mga miyembro. Pero sa kasalukuyang pension hike, walang kaakibat na pagtaas ng kontribusyon. Para sa mas marami pang mga video na tulad nito, mag-subscribe sa aming channel na SS Pension News.